Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ni Jesus. Siya ang ating kaligtasan, alay ng Diyos sa tanan. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Hesu Kristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin, pakundangan sa iyong paglingap, at kami pagindapatin mong palayain, pakundangan sa iyong pagliligtas, asama ng Ama at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat, ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat, at makakakita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit at mapang-upasala ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirang puri, mga sinungaling na saksi at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham, tungkol sa sambahayan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan.
igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigasang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kaniyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong sa poon hiniling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay, masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kaniyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan-sundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumisigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At tinipo niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin ito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupaing yaon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang magandang hapon sa inyo pong lahat. Palapakan natin ang pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay unang Biyernes para sa buwang ito, unang Biyernes para sa ating paglalakbay sa panahon ng Adbyento. At nakikita po ninyo dito sa altar ng 4 na kandila. No? Yung isa ay may sindi
para tayo po ay magabayan sa ating paglalakbay. May 4 na linggo na ibinibigay sa atin para maihanda natin ang ating mga sarili, para nang sa ganon, pagdating ng araw ng kapanganakan, yung unang pagdating ni Kristo, ay talagang makita natin ang liwanag. Handa natin mabuti, si Kristo ang liwanag. Sabihin nyo nga po, si Kristo ang liwanag. So, ulitin nga po, no? Ang ating paglalakbay, base sa ating liturhiya, nasa panahon tayo ng Adbento, ng paghahanda. At bawat pagbasa, sa bawat araw, sa bawat linggo, ay binibigay sa atin para tayo po samahan at gabayan. Malinaw po? Uy. Okay. Kaya ngayon, sa kwento ng ating Ebanghelyo, mayroong 2 bulag. Meron po bang bulag dito? Wala naman, lahat nakakakita. So kadalasan lang, nagbubulag-bulagan tayo at pinipili nating ipikit ang ating mga mata. Pero ngayon, ang paanyaya sa atin, magtungo tayo, sundan natin si Kristo. Nang sa ganon, magliwanag ang ating buhay. Sa Ebanghelyo, yung 2 bulag, imagine niyo po 2 bulag. At ang sabi dito, sunod sila ng sunod kay Jesus. At habang sila'y sumusunod, sumisigaw sila ng, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Mga bulag ito. So ano kayang gusto nilang hingin sa Nazareno? Bakit sila sunod ng sunod? Ikaw, halimbawa, kayo mga naririto, anong gusto nyong sabihin sa Nazareno? Bakit punta kayo ng punta dito? Sunod kayo ng sunod sa Nazareno. Malinaw ba sa iyo kung ano ang gusto mo? Kasi nakakatiyak ako, hindi man sabihin nung 2 bulag na bakit sila sunod ng sunod, malamang hindi pagkain ang hingi nila. Hindi pera ang gusto nila. Ang gusto nila makakita sila. Ina-assume ko lang naman po, no? Pero eto nga, sa kanilang usapan, nang nandun na si Jesus sa isang bahay, tinanong sila ni Jesus. Pero mo, no? Sinundan pa rin sila. Hanggang doon sa bahay. Ngayon, ang tanong ni Jesus, naniniwala ba kayo na magagawa ko ito? Kaya ako ina-assume na ang gusto ng 2 bulag, makakita silang muli. Kasi noon, kapag nabulag ka, o kaya pinanganak kang bulag, itinuturing na ito ay isang sumpa, either parusa sa iyo o parusa doon sa mga magulang mo na nagsilang sa iyo. Yun ang kanilang paniniwala, yung kanilang pag-iisip. Okay, so ngayon, kaya narinig nung 2 bulag marahil na nandiyan dyan si Jesus, nabuhayan sila ng pag-asa, kung kaya't hindi man nila nakikita si Jesus, narinig nila ang kanyang pangalan at ipinagsisigawan nila na sana marinig sila ni Jesus at hindi sila binigo. Magandang mapaalalahanan tayo, no? Walang binibigo ang poong Jesus Nazareno para sa taong sumusunod sa Kanya. At huwag kang titigil, huwag kang hihinto. Ito, alam mo, katangian nitong 2 bulag na ito na sana magdulot din ng panibagong lakas sa atin, panibagong pag-asa sa ating lahat. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, may pag-asa ka pa. Lalong-lalo na, yung katabi nyo, lalong-lalo, yung 2 bulag nga, nabuhayan ng pag-asa at nagbibigay ng pag-asa sa atin. Yung katabi mo, hindi naman yan bulag. So lalo tigit, may pag-asa yan, may pag-asa tayo. Sabihin nyo nga po, may pag-asa pa ako. Ulit, may pag-asa pa ako. Yan. Pero nyo, kasi diba ang sinasabi natin,
Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming pag-iinarte. Kung uunahin mo ang pag-iinarte, wala talagang mangyayari sa buhay mo. Kaya nga kung gusto mo, kung meron ka, pag tinatanong ngayon, ano bang, sabi niya kasi, mangyayari ang ayon sa iyong paniniwala. So ano bang paniniwala mo? Tinatanong ka ngayon ni Kristo, naniniwala ka ba na kaya kong ibigay sa iyo ang inihingi mo? Naniniwala ka ba na kaya kong gawin yan sa buhay mo? Sagot. Yung naniniwala, pumalakpak. Pero, sabihin niyo ulit sa katabi ninyo, kumilos ka. Hindi pwedeng tatamad-tamad. Hindi pwedeng yung iiyak ka lang sa Nazareno. Kaya nga binibigay itong halimbawa, di ba? Bulag na ang dalawang yan, pero nakasunod sila kay Kristo. So hindi hadlang yung may kapansanan ka para makasunod ka kay Kristo. At lalong-lalo na ikaw. Wala kang kapansanan, buong-buo ka. Ang problema lang, yung pag-iisip mo, yung mentality mo, na lagi mo sinasabi, ganito na lang ako kay kawawa naman ako, eto lang ako, hindi ko kayang gawin, eto lang, kaya asa ka na lang, hingi ka na lang ng hingi. Iyak ka lang ng iyak, walang magagawa yung iyak-iyak mo. Kumilos ka, magtrabaho ka, kung may pangarap ka, sundan mo si Kristo, pakinggan mo ang kanyang mga aral, uunlad ka, aasenso ka. Bakit yumayaman yung mga tao kahit na nag-ghost project ang mga yan? Bakit patuloy silang yumayaman? Kasi talagang naniniwala silang yayaman ako, kaya yumaman sila. Pero yung kanilang paghangad, sinasabayan ng pagkilos. Anong gagawin natin? 500 pesos ang nga lang ang Noche Buena. Tapos bibili ka ng galunggong, 400 pesos ang kilo. Anong gagawin natin? So magmumukmuk na lang ba tayo? Kasi patuloy naman tayong nagbubulag-bulagan, di ba? O ngayon, alam nyo na. Pero pagdating naman ng election, bulag-bulagan na naman ng drama natin. Asa ka na naman sa 500, sa 1,000. Tapos rereklamo ka ngayon. Sabi din ng DTI, 20 pesos lang daw ang aginaldo, ha? Sapat na yon. Pero diba, napakagandang paalala sa ating lahat. Kasi kung anong iniisip mo, kung anong pinaniniwalaan mo, yun talaga ang mangyayari sa iyo. Minsan na rin natin narinig na sinabi ni Kristo, diba? Maging matalino kayo. So walang deboto ng Nazareno ang nananatili sa kamangmangan. Kaya nga tinuturuan tayo ni Jesus. So kung tinuturuan, matuto ka. Kapag natuto ka, aayos ang buhay mo. Kaya lang kung tatamad-tamad ka, walang mangyayari sa buhay natin dito. Yung puro na lang tayo reklamo, puro na lang tayo rally, welga, lumalayo nga tayo sa Nazareno. Kaya nga lagi, yung paa niya, sundan mo ang Nazareno. Makinig ka sa Nazareno. At yung tanong Nazareno, naniniwala ka ba? Kasi yun ang minsan tayo mismo nagdududa sa sarili natin. Nakakatawa rin tayo minsan, no? Naniniwala tayong mapaghimala ang Nazareno. Hahawakan mo pa yan ang panyo, ipapahid mo pa kung saan may sakit. Pero naniniwala ka ba na kaya ng Nazareno? Nagdududa ka Sarili mo muna, kung alam nyo, kung maraming tao sa paligid mo hindi naniniwala sa iyo na kaya mo, pues ikaw mismo huwag kang bumitaw. Minsan sarili mo na nga, hindi mo pinaniniwala, hindi na naniniwala yung tao sa iyo, pati ba naman ikaw hindi maniniwala sa sarili mo, para mo na rin sinabing, walang magagawa ang Nazareno sa iyo. Kaya mo yan. Magsumikap ka. Dagdagan mo pa yung sipag, dagdagan mo pa yung tiyaga mo, lalong-lalo na yung pananampalataya natin sa poong Nazareno.
Yun naman yan eh. Kaya nga ito, hindi nabigo yung dalawang bulag. Nakakita sa simpleng tanong, mangyayari ang ayon sa iyong paniniwala. Sabihin niyo nga po, naniniwala ako sa Nazareno. Kung naniniwala ka sa Nazareno, pakinggan mo ang kanyang sinasabi. Pakinggan mo at magtiwala ka sa kanyang mga itinuturo. Siya ang liwanag na gagabay sa atin, siya ang tutulong sa atin para magliwanag din ang ating buhay. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan, at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinglang at katiwalian, na bumabalot sa aming bayan. Ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman. Sa aming pananahimik, pagkikibit balikat at kawalang pakialam, hinahayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog, at ang katwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ang aming bayan. Hindi laso ng kasikiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, na aming Panginoon. Maria, salamin ng katwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calunsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alakalay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inanda ang aming puso upang dito'y manan ka sa pagdating mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Halina, Jesus, sa aming piling. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Panalangin ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na lalo na para sa mga pangangailangan ng iyong tulong at tawa. Makamtanawa ng iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo silang maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo, na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.